Papunta kami ng Gozo ngayon dahil yun na lang ang natatanging lugar o island na hindi pa namin napupuntahan dito sa Malta. So medyo may kaagahan kaming gumising ngayon kasi hinahabol namin yung mga pinakamaagang trip, yung pinakamaagang bus at saka yung pinakamaagang ferry from Chirkewa Terminal. Kailangan namin bumaba at maglakad papunta dun sa ferry terminal dahil sa sobrang traffic. So nandun din yung bus namin, iniwan na namin. Hindi siya umuusad eh. Ito yung isa sa sinasabi namin dito sa Malta na hindi reliable ang transportation. Grabe, sobrang haba. So simula doon hanggang doon. Siguro mga 2 kilometro pa yon. Nandito na tayo sa loob ng ferry terminal. Ang schedule ng ferry ay every 30 to 45 minutes. Bibili muna tayo ng ticket. 2 tickets, yeah. Can we still purchase the ticket going back from the other side? Yeah. Okay, that's fine. Then just to one way. May ticket na tayo. Ang presyo ay 4.65 euro for each. Meron 2 choices kung pagsakay nyo ng ferry. Pwede kayong sumakay doon sa itaas o pwede doon sa loob. No? So may mga upuan din dito sa ibabaw ng ferry. Maganda ang panahon kaya enjoy natin to. 25 minutes ride na ito. Tingnan natin yung paligid ng ferry. Ang linaw-linaw ng tubig, lalo na pag maganda ang panahon. Hindi ganun kabisi yung ferry, hindi siksikan, maraming space. Bali, itong 3 island na to yung bumubuo sa bansa ng Malta. So, yun yung Malta Island, yung main island. Ito yung Camino. And then ito, yung Gozo. So, 3 island. Ang pinakamaliit ay itong Camino. At fun fact, dito sa Camino, ang nakatira dyan ay 2 tao lang. Base sa impormasyon na aming nabasa. Nandito na tayo sa Magar Ferry Port. Ito yung pinaka main entry point nitong island at wala kayong ibang dadaanan kung hindi dito lang pag sumakay kayo ng ferry. Ito lang yung pasukan. From dito sa Magar ay magbabas tayo papunta naman doon sa city center, which is yung Victoria. Sasakay tayo ng bus na ito 301. So may ilang options din para makarating dun sa city center ng Victoria. Basta merong mga iba-ibang options kung gusto ninyo. Pero ito na yung pinakamaganda kasi para ma-experience natin yung talagang pagko-commute. Nag-record yun. Yung haba na. Ayan. So, nandito na tayo sa Victoria. Ito na yung kanilang capital dito sa Gozo. Ang una natin gagawin ay hanap muna tayo ng makakain kasi 1:00 na ng hapon. Hindi pa kami kumakain, hindi pa kami nag-breakfast. So yun ang una natin gagawin. Hanap muna tayo ng makakain bago tayo maglakad-lakad dito sa city center. Mag-snack na lang muna kaya tayo. Snack lang tayo saglit. Oo, tapos mamaya tayo kumain ng proper. Sarap. Iba talaga pag gutom. So dito na tayo sa simula ng Citadel. Ayun, dun yung Citadel sa itaas. Ayun. So
kung nakikita ninyo, yan, yung buong kabuuan. Tapos dito sa mga paligid na to, pwedeng maglakad. Titingnan natin kung makakarating tayo sa mga ganito, tsaka sa mga tower. Medyo na-surprise din ako. Akala ko hindi masyadong maganda rito, pero maganda rin pala. Nakaka-surprise din. Tingnan nyo naman yan, oh. Diyan sa mga paligid doon, may mga streets. Meron bang mga shops at saka mga souvenir shops. At siguro may mga kainan pa dyan. Para siyang mini town sa palipaligid. So dito sa loob mismo ng Citadel, dito makakakita ka ng mga local shops, mga souvenirs, may mga kapihan din. Hindi namin alam kung magkakaroon pa kami ng time para umikot sa palipaligid ng island. Pero palagay ko matatagal-tagal lang kami dito sa city center mismo. Kasi ito lang talaga yung purpose ng pagpunta namin dito, itong makita itong city center at saka which is itong Victoria at saka itong Citadel. Ito lang yung pinaka-importanteng spot dito sa Gozo. Yung bayan na yan, sa ibaba, yung natatanaw ninyo na yan, ito na yung kabuuan ng Victoria City Center. Yan. At itong Citadel nga, itong nasa nasa pinakamataas na parte ng city, ay ito yung pinaka-sentro ng lahat. May kalakihan din, nakaka-surprise din. Akala namin maliit lang. Akala namin para lang itong isang katedral na, alam mo na, yung size lang ng isang katedral, pero hindi, napakalaki niya. So medyo marami-rami kayong oras na gugugurin dito para maikot yung buong paligid na yan. Lalakarin pa natin yung mga pader-pader na yan. Dahil mas maganda pa yung view doon sa mas mataas. Yan, nandito na tayo sa pinakaibabaw ng pader. Ito na yung parang pinaka-wall niya. Ito yung North City Gate ng pader. Pag titingnan mo yung buong city, no, doon sa ibaba, medyo mafe-feel mo na may katahimikan siya kasi walang masyadong maraming sasakyan. At ngayon ay off-peak season. Kung ikukumpara mo itong Gozo sa Malta Island, masasabi mong mas slow pace ang buhay dito. Hindi ka masyadong mamadaliin. Parang ang goal lang ng mga tao dito ay tapusin yung pang-araw-araw nilang buhay. Ang Citadela, yung foundation niya, sabi ay nag-start pa daw ng around 1500 BC. Imagine that. Bronze Age yun. Pero yung mga nakikita natin mga structures, karamihan daw ay tinayo around 1560s during the era of the Knights of St. John. Kung mahilig ka sa ancient history, meron ditong Gantiha Castles, ewan ko kung tama yung pronunciation nun. Mas matanda pa daw siya sa mga Egyptian pyramids dating back to 3600 BC. So mukhang magandang puntahan yun, Oh? apart from Citadela. Ganun katanda? Tingin mo mararating natin ngayon yan? Di ko alam eh. Pero pwede nating hanapin sa Google Map at tingnan natin kung kayang either bus or pwede kang mag-Uber, may Bolt, pwede ka rin maglakad, hiking kung kaya pa ng energy mo. Yun yung mga ways to roam around the Gozo. Meron silang mga high cliffs, hindi ko alam kung mga limestone yun, pero mga parang beautiful white cliffs. Tapos meron din silang mga coastal areas na may beaches at marami silang churches.
ayos na ayos naman yung aming pag-iikot dito sa Citadel. Napakaganda. Worth din talagang puntahan. At tingnan nyo naman, oh. Ganda, maganda siya. Itong Gozo ay hindi siya masyadong flashy na kagaya ng Valletta. Recommended bang magpunta dito sa Gozo? Yes, oo. Kung meron kang extra oras at kung marami kang time, magpunta ka dito kasi hindi mo rin pagsisisihan ang pagpunta dito. Isa rin itong lugar na dapat mong puntahan pag nandito ka na sa Malta. Since ang Malta ay napakaliit lang at napakaigsi lang ng oras na kailangan mo para maikot itong buong island, itong buong Malta. In total, ang recommended visit dito ay 1 week. Minimum 1 week. Ang ganda dito sa kanilang city center, dito sa town, napakakalmado ng paligid. Walang masyadong maraming tao, tingnan nyo naman, no? Walang rush, walang chaos. Isang maliliit at magagandang street, mga lumang street at saka mga lumang bahay. Napakagandang mag-ikot-ikot dito, tingnan nyo naman. Tahimik, wala kang marinig ng tao, wala kang marinig ng sasakyan. Sarap, banayad ang buhay. Hindi ko lang alam kung sa peak season ngayon kasi off peak. Kung gusto nyo ng ganito tahimik, punta kayo dito ng December hanggang January. Kaming dalawa lang ang naglalakad. Walang ibang tao. Yun yun. Ganda, no? Pero may mga streets, ang liliit tapos ang luluma. Nagkaligaw-ligaw na kami. Hinahanap namin yung bus terminal pabalik dun sa Magar, yung ferry terminal. Ganda. Ayan, tingnan naman, ang ganda, Hey! Go na? Asan? Yun, nandito na. Nakasakay na ulit kami ng ferry. At kami babalik na ng Silema. Shoutout daw. Sige. Shoutout sa mga taga Malta. Shoutout po sa lahat ng taga-Malta. FW ng Malta. Yan. Yun, napakarami din nating kababayan dito sa Malta. Kung saan sila nagkalat. Lahat yata ng island dito sa Malta, which is itong Gozo, Camino, at saka yung Malta, ay punong-puno ng Pilipino. Okay naman yung experience namin dito. Maganda yung aming experience. Natuwa kami, hindi kami nagsisi. So kung nasa Malta ka at meron kang extrang oras, bisitahin nyo itong Gozo. Please, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-follow sa aking mga social media account. Hanggang sa muli, see you sa next city at see you sa next country. Ingat kayo palagi.